Okay. Pero Prof, di ba sinasabi Tito Jimmy ng pamahalaan na maganda po yung ekonomiya natin, ano po? Pero parang nakikita natin, parang baliktad or hindi lang talaga natin nararamdaman po. Meron lang po bang parte o ilang sektor na nakakaramdam yan? Ang problema dito, pag sinasabi ng paganda ang ating ekonomiya, ang pinagbabatayan nila palagi itong tinatawag nilang GDP, no? Yung percent statistikang pagko-compute ng kanilang ng ekonomiya. Tatandaan niyo po, ang ating gobyerno ay merong tinatawag na PPP, Public-Private Partnership. At ang kanilang ginawa ay pamigay lahat ng basic etong mga basic services sa pribado sektor, no? Ang NEDA kamakailan lang nag-anunsyo na ang isa sa mga boosters ng GDP ay yung tinatawag nating energy sector, no? Ano ba yung energy sector na yan? Etong generation and distribution of electricity na ilagay sa pribado sektor. So makatuwid, ang booster ng GDP, ang booster ng paglalaki ng GDP ay ang energy sector, which means kanya lumalaki ang GDP dahil pataas ng pataas ang halaga ng kuryente. At siyempre, malaki ang kinikita ditong mga nasa pribado sector na may hawak ng energy sector. At sino ba nagpapalaki ng mga yan kundi yung taong bayan, di ba po? So, in other words, the reason our GDP is going up is because electricity prices are also going up. Di ba po? Kasama na rin dyan ang presyo ng tubig natin at ang transportation kasi nasa privado sector yan, no? At every area na has to do with the tinatawag nating basic services. Gusto sabihin, ang taas ng bilihin sa transportation, electricity, water, healthcare, medicine, gasoline, lahat yan, no? Ang pagtaas niyan ang nagbibigay ng magandang GDP. Ngunit, ang ibig sabihin din diyan, habang tumataas ang presyo ng bilihin, mas maraming namamatay na Pilipino, di ba po? So, yan ang sitwasyon. Tuwing tumataas ang GDP natin, dapat matakot kayo dahil ibig sabihin diyan, dumadami ang mga namamatay na Pilipino sa gutom. Yes, hindi na makabili. So, ibig sabihin pala, yung pagtaas ng GDP. Tanong mo. So, ibig sabihin po pala, Prof, yung pagtaas ng GDP, hindi po magandang senyales para sa ating mga Pilipino. Na kung saan yun po ang pinangangalandakan ng ating gobyerno na umuunlad ang ating bansa dahil sa pagtaas ng GDP. Yang ganyan, unang-una, pangloloko sa taong bayan yan. At pangalawa naman, pang-anunsyo sa buong mundo na pwede kayong mag-invest dito sa Pilipinas dahil ang negosyo dito, no, ay kumikita maski na mahirap ang tao, no, pero ang negosyo kikita. Yan ang pang-akit nila sa foreign investor dito sa atin, no. This is scary, no. Alam niyo po, ang GDP pwede ding lumaki, no. Kung meron kang mga industriya, meron kang factories, no, at ang tao nagkakaroon ng trabaho, no. Aakyat din naman yan. Pero kung titignan natin, wala naman pag-akyat ng employment, no.
kung walang pag-akyat ng employment, saan pumupunta yung GDP niya, no? Dito sa mga kanilang ginawa, no? Para pataasin ang halaga ng bilihin, para tumaas din ang kita ng tao, ng mga pribado sektor, para pagandahin yung GDP, no? Etong nakakalungkot dito sa ganitong klaseng liderato natin, no? Ang kanyang talagang intensyon, no? Ang kanyang economic thinking, no, ay sa bawasan mo ang populasyon dahil gaganda ang iyong ekonomiya. So, wala siyang intensyon pababaan ang halaga ng bilihin, because the higher the prices of goods, the more of your population will die, no? Therefore, your population growth rate is not going to increase too fast, no? And yung mga natitirang buhay, papatawan mo sila ng RH bill, no? Para hindi sila manganak ng mga anak. So that means ang iyong objective ay pabawasan ang total population mo, and it is called depopulation. Sa akin pong paningin, kung talagang ginagawa mo to, sinasadya mo to, ay kampon ka ng demonyo, no? Kasi po, this is an evil economic policy, no? Satanizing